Ang akin lang po, ang katotohanan na sinasabi mo sa Bible, nasusubaybayan ko yan. Meron tayong ibang mga kababayan na hindi yata sila satisfied sa mga paliwanag mo, kaya nagkukontra. Matagal na akong gustong makaharap ka, makita ko, eyeball to eyeball. Dahil nga sa mga, nakikita lang kita sa TV, sa radyo narinig kita. Gusto kong ganito ang ating distansya. Brother Riley, sa panahon pong ito na ang ating bansa ay tagalid talaga, lubog. Kayo po ba'y sang-ayon sa matagal ko nang iniisip, bata pa ako, na ang ating mga lahat ng sikta, maliit man o malaki, magbigay ng tulong sa ating gobyerno, mag-tax, para makatulong sa mga mahirap. Alam nyo, sa Biblia po, kung Biblia pag-uusapan natin, si Kristo nag-tax eh. Si Pedro nag-tax. Mahirap po yun. Wala nga pera sa bulsa pero nag-tax. Mabuti nga sa gobyerno natin, meron pa tayong tinatawag na exemption eh. Pero si Pedro, walang pera sa bulsa yon. Pero nag-tax. Anong katunayan walang pera sa bulsa si Pedro? Pakinggan nyo sa 3 ng Gawa, ganito ating mababasa. Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhik sa templo ng oras ng pananalangin na ikasyam. At isang lalaki na pilay, buhat pa sa tiyan ng kanyang ina, ay dinadala roon na siya'y inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama si Juan ay sinabi, "Tingnan mo kami." At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Tatapwat sinabi ni Pedro, "Pilak at ginto ay wala ako." Ayun. May nanghihingi ng limos doon sa gate ng templo na kung tawagin ay Maganda. Ang sagot ni Pedro, "Pilak at ginto, wala ako eh." Sabi niya. Ang katunayan wala siyang pera, nung sila'y magbabayad ng buwis sa gobyerno, sabi ganito ng pangyayari, inutusan siya ng ating Panginoon sa isang talata ng Mateo 17:24. At pagdating nila sa Capernaum, ay nangagsilapit kay Pedro ang mga maniningil ng kalahating siklo at nangagsabi, "Hindi baga pinagbabayaran ng inyong guro ang kalahating siklo?" Sinabi niya, "Oo." At nang pumasok siya sa bahay, ay pinangunahan siya ni Jesus na nagsasabi, "Anong akala mo, Simon? Ang mga hari sa lupa, kanino baga sila naniningil ng kabayaran ng buwis? Sa kanilang mga anak baga o sa nangaiiba?" At nang sabihin niya, "Sa nangaiiba," ay sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayoy, hindi nangagbabayad ang mga anak." Tatapwat, baka katisuran tayo nila, ay pumaroon ka sa dagat, at ihulog mo ang kawil, at kunin mo ang unang isdang lumitaw, at pagka naibo ka mo na ang kanyang bibig, ay masusumpungan mo ang isang siklo, kunin mo at ibigay mo sa kanila sa ganang akin at sa iyo. Tanyo, walang pera eh. Kung may pera si Kristo at saka si Pedro, naniningil ng buwis, kalahating siklo. O dalawa sila, isang siklo. Isang siklo ha. Wala si Kristo at wala rin si Pedro. Ang sabi ng Panginoon, punta ka sa dagat, ahagis mo yung kawil at yung unang isdang lilitaw, buksan mo ang bibig, may isang siklo ron. Ibayad mo sa akin at sa'yo. Tingnan mo, sa kawalan ay nagbabayad ng buwis. Sa kawalan nila, although they are that poor, they have no money whatsoever in their pocket, but they paid
the tribute or the buwis. Kaya ako po, hindi ako sa tutol na magbayad ng buwis. Ang katunayan, nagbabayad kami ng buwis. Yung aming pangalan doon sa Apalit, Pampanga, ang bayan ng katotohanan, siningil nung mayor ng buwis. Yung karatula, siningil ng buwis, na yung bayan ng katotohanan mismo, 20,000, nagbayad ako. Yung tindahan namin sa loob ng compound, hindi naman para sa lahat ng tao yun, para lang dun sa compound namin. Siningil ng 47,000, nagbayad ako. Yung lupa namin doon, binabayaran namin ng buwis. Pati yung aming convention center, nagbubuwis kami. Mahigit 100,000 buwis namin eh. Doon sa mga ari-arian doon. Kaya po kami nagbubuwis. Sa aming programa, ito napapakinggan nyo. Nagbabayad kami ng VAT. Although this is a religious program, nagbabayad kami ng VAT. Sa mga coordinating centers natin, miski rito sa Naga, nagbabayad tayo ng VAT. Nagbubuwis po kami, kaya hindi kami tutol. On our own little way, makatulong sa gobyerno. Maganda po yun magbuwis, mga kapatid.